Si Lynch POV. Ilang beses ako napalunok bago naisipang kumatok sa opisina ni Mayor. Muntik pa akong magulat at ito pa talaga mismo nagbukas. Hi, come in. Maliwala sa mukha nito. Good morning po, Mayor. Sabay ko dito. Nakagat kong ibabang labi pagkapasok sa loob ng opisina nito. Ang bango at ang linis. Pinamulahan ako ng mukha at talagang inurong pa nitong upuan para sa akin. Kung hindi lang talaga ako naghahanap ng trabaho, hindi ako pupunta dito. Kakaiba kasi ang pinapakitang kilos nito sa akin. O baka masyado lang akong advanced mag-isip. Mabuti naman at naisipan mong tanggapin ang alok ko. Sabay ngiti nito at umupo sa swivel chair nito. Binigyan ko to ng simpleng ngiti sa labi at inabot ditong isang folder na may laman ng information tungkol sa akin. Napalunok ako ng semeryosong mukha nito habang binabasang nilalaman ng resume ko. Bigla akong napayuko. Kinabahan at tumaasang makakapasa sa trabahong inaalok nito sa akin. Nang bigla itong tumikim. Sinalubong kong mga mata nito. So, wala ka ng mga magulang? Wala ka rin palang kapatid? Nahirapan akong lumunok sa pinipigilang emosyon, lalo na nang lumamlam ang mga mata nito. Siguro, bigla tong naawa sa kalagayan ko. Wala na po sila, Mayor, at wala rin akong kapatid. Yumuko ako at nilaro-laro ang daliri ko. Sandaling katahimikan. At nakapag-aral ka sa tulong ng amo mo sa Maynila. Ganun nga po, mahinang sagot ko. Hindi ako tumitingin sa mga mata nito. Pwede ko bang malaman kung bakit hindi ka nakapagtapos? Bakit hindi ka nila pinagtapos? Kung bakit ka umalis sa kanila? May hinahon ang bawat salita nito. Hindi ko naman maramdaman sa bawat pananalita nito na pinaghinalaan ako nito ng masama. Lumunok na muna ako upang mawalang bara sa lalamunan ko. Nilabanan kong malalim nitong mga titig. Nagkaroon po ako ng karelasyon sa Maynila at mismong anak pa ng amo ko. Hindi nila ako matanggap. Bigla akong napahinto, hindi to nagsalita, ngunit kakikitaan ng pagkagulat. Iniwas kong paningin dito. Bahala na kung hindi ako nito matanggap sa trabaho. Ang mahalaga, sinabi kong totoo dito. Kaya umalis na lang po ako at hindi ko makayanan ng pananakit nila sa akin. Pansin kong gumalaw ito sa kinauupuan nito, ngunit ramdam kong mga mata nitong nakatingin sa akin. Hindi ka ba pinaglaban man lang ng nobyo mo? Wala siyang ginawa? Napatingin ako dito nang maramdaman ko ang pagkainis nito. Sa lubong na palang kilay nito. Pinaglaban. Doon, unti-unti naglahong pagkakakunot ng noon nito. Ang kaso, nagkaroon ng malaking problema sa kumpanya nila sa Singapore. Iniwan niya muna ako sa pamilya nito at doon ako simulang sinaktan at pahirapan. Hindi naman ako nagtatapat sa kanya dahil ayoko makadagdag pa sa problema nito. Nakagat kong ibabang labi ng manginig yon. Napayuko ulit ako, ramdam kong panginig ng kamay ko. Sa tingin mo ba, hahanapin ka niya? Biglang tinambol ang dibdib ko, umiling ako. Hindi ko ho alam, uminit ang sulok ng mga mata ko. Namayaning katahimikan sa loob ng opisina nito. Nagulat ako nang tumayo ito sa swivel chair nito at tumupo sa mismong harapan ko. I'm sure hahanapin ka niya o hinahanap ka na niya. Gumalaw ang panga nito. Pero kung sakaling hindi ka niya matagpuan, anong gagawin mo? Kung hinahanap niya ako, siguradong matatagpuan niya ako. Umiwas ako ng tingin dito. Wala, kung hindi niya ako matatagpuan, ibig sabihin lang na hindi niya ginawang lahat. Gumuhit sa mukha ko ang sakit. Alam kong magagawa ni Draco ang lahat kung gugustuhin nitong mahanap ako, kung talagang mahal niya ako. Dahil kapag dumating ang araw na nailuwal kong anak namin at wala siya sa tabi ko, hindi ko may papangako kung kaya ko pa ba siyang tanggapin. Sa yaman niya, ilang buwan lang matatagpuan niya ako kung gugustuhin at gagawin nitong lahat. Nahigit kong paghinga ko nang kunin itong isang kamay ko. Mga agawin ko yun ang hawakan nito ng mahigpit. Marami pang magmamahal sa'yo, Celine. Yung lalaking hindi ka magkakaroon ng problema sa pamilya niya. Yung lalaki na hindi ka iiwan kahit na anong mangyari. Bigla ako napalunok. Malay mo, nandito lang pala sa bayan na to ang talagang para sa'yo. Nagsitaasan ng balahibo sa braso ko. Pinilit kong kunin ang kamay ko dito. Nakahinga naman ako ng maluwag nang hayaan itong makawala ang kamay ko sa kamay nito. Siya ngayon, wala sa isip ko makipagrelasyon. Lalo na't wala pa kaming pag-uusap tungkol sa hiwalay ng nobyo ko. Umaasa pa rin ako sa kanya. Prangka ko dito. Bigla itong napaiwas ang tingin. Tumayo ito't bumalik sa upuan nito. Naiintindihan ko, pero lagi mong tatandaan na mahirap makipagrelasyon sa lalaking matapobreng mga magulang. At kapatid, bigla ako napayuko. Tinamaan ako sa sinabi nito. Pero kung talagang mahal ka ng lalaking yun, gagawa't gagawa siya ng paraan para sa'yo.
Bigla ko itong tiningnan, nakangiti na ito. Muli nitong hinawakan ng resume ko saka tumingin sa akin. Salamat sa pagiging matapat mo, Celine. Yan ang gusto ko sa isang babae. Tinambol ng malakas ang dibdib ko. Siyempre, magiging personal assistant kita, kaya kailangan ko ng isang taong tapat at mapagkakatiwalaan. Nakahinga akong bigla ng maluwag. Yun palang ibig ipunto nito. Akala ko pa naman kung ano na. Kinabahan talaga ako doon. Ibig pong bang sabihin, nakapasa po ako? Masiglang tanong ko. Nailang ako bigla dahil sa paraan ng titig nito. Hindi ko talaga maintindihan ang mayor na to. Minsan walang laman ang bawat titig nito, pero bigla-bigla na lang may kakaiba sa paraan ng tingin nito. Pasyadong-pasyado. Matamaan at marinitong titig. Sana makapasa rin ako sa ibalang araw. Napakurap-kurap ako. Halos pabulong lang yun. Totoo bang narinig ko? O nabingi lang ako? Nakita ko na lang na inilahad nitong kamay sa harapan ko habang nakangiti. My personal assistant, Miss Celine. Nahiya ako na pangiti dito. Salamat po talaga, Mayor. Pinisil itong kamay ko. Kapag tayong dalawa lang, Marvy lang itawag mo sa akin. Nagmumukha ako matanda. Sabay kamot sa batok nito. Bigla ko napayuko para itagong ngiti sa labi. Pangmatanda nga naman ang salitang mayor. Akala ko nga noon, matanda na talagang mayor sa bayan na to. Sige po, kita kong kislap sa mga mata nito. Kaagad din ako nagpaalam dito. Sumabay ka na sa akin, papunta rin ako doon. Mabilis akong umiling. Wag na, Mayor. Marvy, pagtatama nito. Nakagat kong biglang ibabang labi ko. Kaya ko na pong umuwing mag-isa. Nang tumapat ito sa akin, halos tiningala ko pa to. Matangkad eh. Ihahatid na kita. Doon din ang punta ko, kila Mang Kanor. And besides, personal assistant naman kita. Masanay ka na, bigla ko natameme. Huwag kang maiilang sa akin, mabait naman akong mayor. Hindi ako nangangain. Napatitig ako dito nang gumuhit ang sulok ng labi nito. Bigla ko tuloy na alalang mahal kong nobyo. Ang hilig nung kumain. Ibang pagkain nga lang ang nilalantakan. Dumali na naman ang lungkot sa puso ko. Miss na miss ko na to. Sana nga lang talaga hinahanap ako nito. Pero depende pa rin sa pwede kong makain. Mabuti na lang nakatalikod na ako dito. Ramdam kong pamumula ng buong mukha ko. Nagmamadali akong bumaba sa sakyan nito nang makaramdam ng pagsusuka. Salamat po, Mayor. Ingat po. Natakpan ko biglang bibig ko. Tumakbo ako papasok sa loob ng bahay. Doon ako sumuka ng sumuka. Sa tuwing nakakaramdam ako ng pagsusuka at pagkahilo, naiiyak na lang akong bigla. Gustong-gusto kong nasa tabi kong nobyo ko. Namimiss kong pag-aalaga nito sa akin. Paano kaya kapag nalaman nitong buntis ako? Nanghina akong tumayo't lumabas ng banyo. Ngunit ganun na lang ang pagkagulat ko na makitang nakatayong lalaki habang matama ng titig sa akin. Lagot na, narinig pa yata nitong pagsusuka ko. Sumunod po pala kayo, Mayor. Pasensya na't bigla kasing sumama ang pakiramdam ko kaya bigla ko kayong iniwan. Alanganing bigkas ko. Kinabahan ako na bigla itong napatingin sa lamesa. Iba't ibang prutas ang nandoon. Binili ko talaga yon nang minsang sinama ako ni Nani Stella sa palengke. Dinahilan ko nga dito na mahilig din talaga ako sa prutas. Hindi pa ako handang ipagtapat dito ang lahat. Hindi pa naman halata sa tiyan ko. 2 buwan pa lang naman akong buntis. Mahilig ka pala talaga sa prutas? Bigla ko itong initian. Mabuti na lang hindi nakahalata. Mukhang hindi nito narinig ang pagduduwal ko kanina. Baka bawiin pa nitong trabahong binigay sa akin. Opo, at saka inabot ditong grapes. Gusto mo? Nang mapangiti ito, ngunit kagad ring nagdahon tumingin ito sa tiyan ko. Ramdam ko na bahagya akong namutla. Kinuha nitong grapes sa kamay ko't walang pag-alinlangang kinain yon. Hala, hindi pa hugas yun. Pagbibiro ko. Gusto kong ilayo to sa kung anumang posible nitong iniisip sa tiyan ko. Kakaiba kasi ang tingin nito. Para bang may malalim tong iniisip. Nanginisihan ako nito. Kahit hindi pa hugas, masarap pa rin. Matamis at namamasa. Habang umunguya itong nakatitig sa akin, bigla akong napatalikod dito. Naghanap kunwari ng gagawin. Bigla na lang akong nataranta sa mga pinagsasabi nito. Aalis ka na po ba, Mayor? Pinapaalis mo na ako? Nahimigan kong pagtatampo nito. Naglagay na ako ng bigas sa rice cooker. Nilingon ko to. At talagang prente pang umupo sa gawa sa kawayan. Pwede bang dito na ako mag-lunch? Nalaki ang mga mata ko. Wala akong masarap na pagkain maibibigay po sa inyo, Mayor. Nahihiyat na babahalang wika ko. Hindi ko naman to pwedeng palayasin ng ganun-ganun na lang at baka bawiin itong trabahong binigay sa akin. Nababahala rin ako at baka isipin ng mga kapitbahay. Siyempre, Mayor to. Hindi ko nga akalain na kaya pala nitong lumabas ng walang tauhang kasama. Napahinto ako ng titigan na naman ako nito habang nasa mga mata ang kakaibang kislap. Sigurado ka, Miss Celine? Napakanot ang noo ko.
Opo, wala akong maibibigay na masasarap na pagkain. Nang bigla itong tumingin sa parte ng ibaba ko, bigla ako nanginig. Hindi na nagiging normal ang paghinga ko. Tumikimito at umiwas din kaagad ng tingin. Pwede na sa akin ng sardinas o kahit na corned beef. Tumayot at kumuha ng dilata na bigay din ito sa akin. Nagulat ako nang paupina ko nito. Ako na magluluto, ipapakita ko sa'yo na hindi maarte ang mayor mo. Napalayo mukha ko nang bahagyatong lumapit sa akin. Nalalaki ang mga mata kong tinignan ng bawat kilos nito. Ano bang ginagawa ng mayor na to sa bahay ko? Naku, hindi nito tama ah. Draco POV. Bro, relax ka lang. Sigurado naman ako na sa mabuti siyang kalagayan. Kaunting tiis pa, mahanap din natin siya. Wika ni Jimmy. Nasa isang bar kami't lugmok na ako sa kalasingan. Sinundo nga lang ako nito para ihatid sa mansyon pero ayaw akong umuwi doon. Umiinit ang ulo ko sa tuwing nakikita ang sariling mga magulang at kapatid. Ramdam ko na may kinalaman sila sa paglayo ng nobya ko. Hindi pa nga lang ako na makakuha ng evidence sa mga ito. Laking disappointed ko na walang maibigay sa akin information si Lester. Wala naman daw na pinagtatapat ang nobya ko sa mga to. Tanging si Nanay Lan lang daw ang lagi nitong nakakausap. Ang hirap. Nakayukyuk ako sa lamesa. Sobra ako nag-aalala sa nobya ko. Kumuyom ang kamao ko. Hinawakan itong balikat ko. Let's go, ihahatid na kita. Ngunit pumisi ako. Ayoko pang umuwi. Ramdam kong pagpapakawala ng buntong hininga nito. Bro, kailangan ko ng tulong mo. Rinig kong wika nito. Nasa CBS bar kami. Lasing na siya. Ayaw pang umuwi. Naramdaman kong pag-upo nito sa tabi ko. Huwag kang mawawala ng pag-asa bro. Hindi namin hayaang hindi mahanap ang nobya mo. Kailangan mo lang maghintay. Sigurado naman ako na wala pang kinalaman ng mommy mo kung nasan ngayon ang kasintahan mo. Umiling-iling ako. Paano kung may alam siya? At tinago niya, gaya ng ginawa niya kay Manang Len. Sa inis ko hinawi kong basang sa kaliwang banda ko. Tumayo ito at nakipag-usap sa waiter. Babayaran ko na lang, wika nito. Malalaman din natin yan. Nang bigla itong tumayo. Anong nangyari sa kanya? Boses ni Romeo. Nagpakalasing. Kumunot ang noo ko na may humawak sa magkabilaan kong braso. Ayoko pang umuwi at pilit na kumakawala sa dalawa. Halos magkatumba-tumba na kami. Kapag hindi ka na nahimik, papatulugin talaga kita ng tuluyan, wika ni Romeo. At dahil yata sa kalasingan, natatawa ako na naiiling. Bitawan niyo ako, sigaw ko na at hindi ko inasahan ang gagawin ni Romeo sa akin. Bigla niya akong sinuntok at naikinedilim ng paningin ko hanggang sa mawalan ako ng malay. Sorry bro, ang tigas kasi ng ulo mo. Natawa naman ng bahagya si Jamie. Saan natin to dadalahin? Ayaw niyang umuwi sa mansyon. Bumuntong hininga naman si Romeo. Napasuklay sa sariling buhok. Sa kondo niya at saka namin to binuhat. Condominium. Ako nang bahala sa kanya. Wika ni Romeo kay Jimmy. Do you think we will have a hard time finding his girlfriend? Sabay pa silang napatitig sa kaibigang bagsak na bagsak sa ibabaw ng kama. Hindi tayo mahirapan. Maliban na lang kung tinatago to. What if hindi naman? Si Jimmy. Madali natin siyang mahanap pero kung babaguhin itong pangalan sa lugar na pinuntahan nito, mahirapan tayo. Wika ni Romeo. Gumalaw ang panga nito. Tinatago man siya o nagpalit siya ng identity, mahanap ko siya. Mahanap natin siya. Dahil may kailangan akong malaman. Piping wika ni Romeo sa sarili. Kung noon nawalan ako ng oras dahil sa nangyari sa fiancé ko, ngayon hindi ako makakapayag na hindi malaman ang tunay na pagkatao ng isang Celine Domingo. Her face. Kinabukasan, sobrang sakit ng ulo ko habang hilot-hilot ang sentido hanggang sa maigala kong paningin ko sa kabuuan ng silid. Mabuti naman at dito nila ako dinala. Tulala ko na patitig sa kisame. Saang lugar ka ba maaring pumunta, baby? Please, wag mo naman akong pahirapan. Wala sa lugar kung saan ito nagmula at sigurado akong malabong doon ito pumunta. Hanggang ngayon pinagtataka ko kung bakit hindi mahanap-hanap ang kinilala nitong mga magulang. Hindi ito matagpuan ng investigator ko. Ayon sa ibang tao, marahil nakakulong ng lalaki at gumagamit to ng pinagbabawal na gamot. Haka naman ng iba, baka patay na raw ang asawa nitong babae. Bigla ako napalingon sa cellphone ko. Hanggang ngayon wala pa rin ako naririnig na kahit na ano sa mommy ko at sa dalawang kambal sa tuwing nagtitipon ng mga to sa library. Hindi nila nababanggit ang nobya ko. Iniisip ko nga na baka nakita ng mga to na dinikit kong audio. Pero sinigurado ko naman na deleted ang CCTV record noon oras na kung saan ako naglagay ng audio. Patamad akong muput minuksan ng phone. Konektadong audio sa phone ko oras na may pag-usapan ng mga ito. Kailangan mo kausapin ng anak mo, honey. Tahimik lang ako nakikinig sa boses ng ina. Hindi ko matanggap na nagkakaganyan siya nang dahil lang sa babaeng si Celine na yon. Bigla yatang nawalang pagkahilo ko na mabanggit nitong pangalan ng nobya ko.
Makakalimutan din siya na anak natin. Kailangan lang nating maghintay. Nagmo-move on pang anak na. Move on? Sa nakikita ko sa kanya, malabong mangyaring iniisip mo. May kutob ako na tinutulungan siya ng dalawang kaibigan niya. At wala tayong magagawa para pigilan ng mga yun, lalo na si Romeo. Ramdam kong inis nito. Tumiimbagang ako habang hinintay ang sasabihin pa nito. Pinapabayaan niyang kumpanya natin nang dahil lang sa babae yun. Hindi ko inaasahan na sa kabila ng pagkawala ng silin na yun ay lalo siyang mababaliw ng ganyan. Dumiin ang pananalita nito. Bigla ko napaupo ng tuwid. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Nakakatakot mami kung mahanap niyang babaeng yun. Siguradong magsusumbong siya kay kuya. Si Doreen, nagsitayo ng balahibo ko sa braso. Nagtaas pa ba ang paghinga ko? Bigla rin ako napatayo. Nilakasan ko pang volume para malinaw ang mga sasabihin ng mga to. Kumuyom ang kamao ko. Sinasabi na nga ba? Ano ba kasing ginawa niyo? At takot kayo? Si Daddy. Halos hindi ako makahinga ng maayos habang hinintay ang sasabihin ng mga to. Pinahirapan lang naman namin siya para umalis eh. Kung hindi pa nga siya sinikmuraan ni Anisha, hindi niya pa talaga maiisip ng lumayas. Para akong tinuklaw ng ahas sa narinig. Kasabay noon ang pagkuyom ng kamao ko at ang panginginig ng buong katawan ko. Uminit din ang mga mata ko sa tindi ng galit. What? Gulat na bigkas si Daddy. Sa sobrang galit ko binalibag ko ang phone ko sa sahig. Nagtaas pa ba ang paghinga ko? Napaiyak ako sa sobrang sama ng loob at galit sa mga to. Hindi ko pinangarap na makapanakit pero sa ginawa nila sa nobya ko, hindi ko ito mapapalampas. At mukhang napakatibay ng phone ko at narinig ko pang boses ni Donita. Nahintakutan na nga ako at may dumali na dugo sa mga hita ng babaeng yun. Akala ko nga. Nagmamadali kong dinampot ang phone at gigil ko yung dinurog ng tuluyan tong mamatay. Walang hiya ka, Anisha. Oras na malaman kung buntis ang nobya ko at napahamak to. Dahil sa kagagawan mo, talagang humanda ka sa akin. Mapapatay kitang babae ka. Nagpupuyos ako sa galit na bumaba ng kondominium. Halos paliparin ko ng sasakyan sa pagmamadaling makarating sa mansyon. Gigil na gigil ako habang nagmamaneho. Napaiyak ako sa sobrang galit at awa para sa nobya. Hindi ko akalain na mararanasan itong pananakit sa mismong pamilya ko. Ni hindi ko ito naprotektahan. Wala ako sa tabi nito habang nagdaranas to ng paghihirap sa mismong pamilya ko pa. Sunod-sunod akong napaluha sa isiping nagdadalang tao ang mahal kong nobya. At halos kuyom na kuyom ang kamao ko sa manibela sa tindi ng galit sa babaeng Anisha na yon. At sa dalawang kambal, hindi ko sila mapapatawad oras na may mangyaring masama sa pinagbubuntis ng nobya ko. Kaya pala palagi na lang masamang pakiramdam ni Celine noon. Dahil buntis na pala to at labis ang sakit na dumaloy sa puso ko. Nang isiping buntis ang nobya ko habang pinapahirapan ng mga to. Umigting ang pangako na halos tumutunog ang ngipin ko sa galit. Patawarin mo ko baby pero ipapalasyap ko sa kanilang ginawa nila sa'yo. Timbag ang nabigkas ko sa sarili. Ngunit hindi ko inaasahan ang malaking truck na papasalubong sa akin. Biglang nalaki ang mga mata ko. Mabilis kong nilikong sasakyan. Ngunit dahil nasa maling linya ko, isang mabilis sa truck ang papasalubong sa akin. Kahit lalaki akong tao nang hilakbot ako sa maaring mangyari, bumusina to ng pagkalakas-lakas. Pero dahil wala sa kontrol ang lahat, namalayan ko na lang ang sariling sasakyan kung paano to tumalsik. Ramdam ko kung paano nauntog ang pagkalakas-lakas sa sariling salamin. At dahil may nadamay pang ibang sasakyan, lalong naipit ang sarili kong sasakyan. Nahirapan akong lumunok na maramdaman na may basag na salamin sa leeg ko. Ganon din sa tapat ng mga mata ko. Unti-unting nanlabong mga mata ko. Rinig na rinig kong mga ingay sa buong paligid. Ramdam kong dali ng dugo sa buong mukha ko. Tulungan niyo siya. Sasabog ang sasakyan. Tumulong luha sa mga mata ko. I love you so much, baby. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.